Paano kung sabihin ko sa inyo na may isang sinaunang propesiya na parang may countdown clock? At nagsimula itong mga 2,500 taon na ang nakalipas. Ngayon, sisinuri natin ang misteryo ng imperyo ng Persia para alamin kailan nga ba talaga nag-umpisang tumakbo yung oras na yan. O sige, himay-himayin natin to. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang sikat na propesiya mula sa Biblia. Yung tinatawag na 70 linggo. Isipin nyo, parang countdown talaga siya. At ano yung parang starting gun? Yun yung utos ng isang hari na muling itayo ang Jerusalem. Diyan mismo magsisimula yung detective work natin. Okay, para malutas to, kailangan nating mag-time travel, ika nga. So isipin nyo yung sitwasyon. Yung mga Israelita, na-exile sila malayo sa sarili nilang bayan. Tapos, sino ang naghahari? Yung makapangyarihang Persian Empire. Dito mismo sa backdrop na to, dito mag-uumpisa ang kwento natin. Alam nyo, itong propesiyang to, ilang siglo na tong pinag-aaralan ng mga scholars. Pero yung susi talaga, yung pinaka-importante sa lahat ay yung starting point niya, yung utos na muling itayo ang Jerusalem. Yan yung puzzle na susubukan nating buuin ngayon. At dito na nga nagiging exciting. Parang detective story, di ba? Kasi meron tayong hindi lang isa, kundi 4 na suspects, 4 na posibleng utos galing sa iba't ibang hari. So sino-sino sila? Kilalanin natin. Tingnan nyo tong timeline. Mahalagang mapansin na hindi ito nangyari ng sabay-sabay ha. Halos 1 siglo ang pagitan ng mga utos na yan sa ilalim pa ng iba't ibang hari. Ang laki ng time gap, kaya kailangan nating tandaan yan. Pero, eto na. Eto na yata yung pinakamalaking clue sa buong investigasyon natin. Kasi lumalabas na, hindi pala pare-pareho ang purpose ng mga utos na to. May isang crucial na pagkakaiba sa kanila. At dito, kitang-kita yung puso ng argumento. Magkaibang-magkaiba pala yung utos na itayo ulit yung templo kumpara sa utos na itayo ulit yung buong lungsod. Iba yung mission, di ba? Hindi sila pareho. So, tingnan natin tong breakdown. Kapag sinurin natin isa-isa, lalong lumilinaw ang lahat, no? Kitang-kita dito na yung unang 2 utos, yung galing kina Ciro at Dario, talagang nakafocus lang sa pagpapatayo ng templo. So anong ibig sabihin yan? Ang punto, yung propesiya ay tungkol sa pagtatayo ng Jerusalem, yung lungsod mismo. Hindi lang yung templo na isang building sa loob niya. So yung trigger ng countdown dapat tungkol sa buong syudad. Dahil dyan, pwede na nating i-eliminate yung ilang suspects natin. Kung ang propesya ay para sa lungsod, di yung unang 2 utos na para lang sa templo, mukhang out na sila sa listahan. Tama? So, 2 na lang ang natitirang malalakas na kandidato natin at pareho silang galing sa isang hari, si Artaxerxes. Dito na tayo magfo-focus ngayon. Okay, yung unang utos ni Artaxerxes, yung kautusan #3. Hindi lang tutungkol sa semento't bato ha, ito'y tungkol sa pagbabalik ng buong sistema. Mga pare, mga leader, mga batas, basically binubuhay niya ulit yung Jerusalem bilang isang lipunan. Tapos yung pang-4 na utos, yung huli. Ito naman, very specific. Ito yung go signal na itayo ulit yung mga pader, yung defense walls ng Jerusalem. Isang malinaw na hakbang para maibalik yung siyudad sa dati niyang anyo. So based sa analysis na to, lumalabas na yung tunay na starting point ng 70 linggo ay malamang isa sa 2 huling utos na to. Kasi sila yung nag-utos na itayo yung siyudad, hindi lang yung templo. Make sense, di ba? Quick side note lang, pero interesting to. Yung mga pangalang Artaxerxes o Dario, madalas pala mga titulo yan o parangal, hindi lang pangalan ng isang tao. Kaya medyo tricky talaga minsan ang pag-aaral ng history, no? Dahil sa mga ganitong detalye. Pero, kailangan nating maging honest dito. Yung pag-pinpoint ng eksaktong petsa, lalo na 500 years ago, ay sobrang hirap. Kahit yung mga eksperto, hindi sila 100% agree sa isa't isa. Pwedeng may ilang taon na difference yung mga pagtantiyan nila. At dito, para sa akin, yung pinaka-importanting takeaway. Imbes na ma-stuck tayo sa pagdedebate kung anong eksaktong taon, bakit hindi natin tingnan yung buong picture mula sa ibang perspective? At ito yung sinasabi na magandang punto. Kung magfo-focus daw tayo sa mga pangyayari mismo, yung what happened at hindi yung when exactly, mas maintindihan natin yung kwento. Mas malinaw yung sequence, di ba? Kaya iiwan ko kayo sa isang tanong. Hindi lang sa kasaysayan, pero kahit sa buhay natin, ano kaya ang magbago kung mas pagtutuunan natin ng pansin yung ano, yung kwento sa likod ng mga pangyayari,
kesa sa kailan, yung eksaktong petsa sa kalendaryo. 'Di ba? Isang bagay na magandang pag-isipan.